kami makasalanan, Panginoon, kaya kami hindi nakapagawa sa bawat kasalanan na gagawa namin. Lord God, kayo po ang pinakabanal at pinakakatula sa lahat. Lord, kung kasama namin sa bawat araw ng aming buhay, kaya po, niluluwan natin din namin at sinasamba. Sa inyo lamang po, pinakamataas na po po, in Jesus' name. Lahat po yung masabi ko. Tunay ang napakasarap magpuli at magpasalamat sa ating Diyos. Tingin po ba? Gusto ko pong share na yun yung experience ko sa camp. And una na rin po yung pag-welcome po nila sa amin. Ang gaan po nila kausap yung mga staff ko. Parang feel natin ko po yung presence ni Lord na nandun po siya. And yung ano naman po is, yung sa group time, every other session, yung ano po, is, yun dun yung po ma-share yung mga natutunan nyo, kung ano po yung conclusion nyo dun sa tinuro sa session. Ang ano naman po is, yung praise and worship, yung pinaka-favorite part ko po kasi dito ko po na ano yung, dito ko po naramdaman yung presence ni Lord na kahit di po ako yung hindi ko masyado na ano kay Lord yung time ko, na nandyan pa rin siya sa akin. Tapos, yung, ano po, dun po sa camp, dun ko po na ano na, kahit basta, mag-feel mo yung presence niya. Tapos, ano, matututo kang magpuri sa Kanya na kahit yung congregation hindi nagtatas ako, mapapatas ka na lang ng kamay, na mapapaluhod ka, gano'n. As ang ano naman po is, yung mga activity po, ang isa na rin po ang example dito yung faith walk, yung katulad ko kanina. Ano po, dito po yung parang may bubulong sa'yo na parang dito ang daan, dito ka sumunod, ako sa Satanas, kasi ganyan. Ang ano po, ang tinuro po sa amin doon is, may tatlo po talaga tayong boses sa buhay natin. Tayo po, si God, tapos yung kaaway natin. At ang mostly narinig po natin is yung kaaway natin. Tapos ang sumunod naman po yung sa sarili natin. Tapos yung kay God po, yung parang last na, laging nagsasalita si God sa atin, pero last natin siya napapakinggan. Kasi mas nag-focus tayo sa sarili natin, opinion, sa kaaway. Kaya mas naalo po tayo kay God, parang hindi natin naririnig yung boses niya kahit lagi siya nagsasalita para sa atin. At ang ano po, ano ko lang po, overall ano po, is masaya po sa camp. Madami ka pong makikilalang kaibigan, mga bago. And ang ano ko na lang po sa ibang yun na ini-invite ko po kayo sumali sa next camp. Para po mas parang maramdaman nyo rin po yung nararamdaman namin ngayon, yung warmth ng puso namin ngayon. And yun lang po. And ang susunod po si Ate Ashley. Alam mo pang sunod. Magtiwala ka sa sarili mo at sabihin mo kay God. Huwag kang magdepende sa iba. Huwag kang dumepende sa mga kagrupo mo or sa kahit yun. Para po sa akin na siyempre magkakaiba naman po tayo ng perspective. So, ang sa amin is yung magsarili ka, nang magtiwala ka sa sarili mo at sa pananampalataya mo kay Lord. Kasi nga, it's faith walk. Faith walk yung pananalig mo kay Lord. Hindi pananalig mo dun sa iba. Magtitiwala mo sa iba. It's sa sarili mo at kay Lord lang. So, yun ang pinaka-ano ko dun. Last nang nakaupo na kasi ako dun, ang pinaka-ano sa akin, pinaka-sinabi sa akin ni Kuya Jay, which is yung staff, kapag nandun pala talaga. Sabi niya, tama daw yung decision ko na hindi ako nagdepende sa iba na nagsarili ako, nag-book ako mag-isa. Nagtiwala ako sa faith ko kay Lord. Kasi kapag kasi nagkasama ka parang yung sa isip mo, parang madadala ka sa sinasabi ng iba, parang
matatakot ka talaga. Kasi ang dami nilang natatakot dun eh. Parang talagang sila, nag-tuck-in sila sa iba. So, ang ko dun is yung ako as Lord lang. And then sa quality ng camp, napakasaya. Approachable lahat ng tao na marami kang mapupulot na aral. And then sa praise and worship, damang-damang, madadama mo talaga yung presence ni Lord eh. And ang last ko po is yung nakaraang camp ko pa na rinig, or sabi sa akin na, may isang nagsabi sa akin na ang laban is hindi yung nasa camp ka. Ang pinaka-challenge is hindi yung nasa camp ka, kundi ang pinaka-challenge sa'yo is yung paglabas mo ng camp. Correct. So, yun lang po. Thank you po. Ang next po ay si Ate Lisa. Isang pagpalang hapon niya sa mga isa. As na member ng number, pangalawang attend ko lang sa grabe talaga yung experience namin doon sa kapla. Damang-damang yung present ni God. Sobrang talaga. Doon mo talaga ma-realize na kahit sa kabila ng mga pagsubok na nadaraanan natin, nandyan pa rin siya sa amin. Lagi niya tayo sinasamahan, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Ang maano ko lang doon is, doon sa lyrics ng praise, as long I am breathing, I have a reason to praise God. Meron, tayo, habang dito tayo sa lupa, may mga pagkakataon tayong magpuri sa ating Panginoon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito na pasalamatan siya. At isa din sa natutunan ko dun sa campus. May isang pastor na nag-speak doon na ano ko dun sa ang sabi dun, Huwag mong sabihin sa sarili mo wala kang kwenta. Wala kang kwentang anak, wala kang kwentang ina, wala kang kwentang ama, wala kang kwenta ang buhay mo, walang kwenta ang buhay mo kung wala yung minamahal mo sa buhay, iwan ka man ng lahat. Ang sabi ng ating Panginoon, we are born with a purpose. Hindi tayo nabubuhay dito sa mundo na wala tayong purpose. Ang sabi nga, God never allows pain without purpose. Lahat ng naranasan natin ngayon na mga pagsubok, nakakaranas man tayo ng kagibatan sa ating loob, lahat ito pinaparanas ng ating Panginoon. Bakit? Bakit ito pinaparanas sa atin? Upang tayo ay maging matatag. Maging matatag sa atin. Maging matatag sa ating pananampalataya. Hindi naman yung nakakalaw sa atin Lord kung walang rason, di ba? At lahat ng mga pagsubok na binigay sa atin ni Lord na kayanan natin, di ba? Isipin mo yung mga nakaraang taon, nakaraang buwan, yung mga naranasan natin. Di ba nalampasan natin? Dahil yung sa Kanya. Yes. Dahil sa Kanya. Kaya, sabi nga dun, God destroy our plans when He sees our plans are going to destroy us. Hindi naman ito sisirain ng ating Panginoon yung mga pinaplano natin, pinaplano natin sa ating sarili, pinaplano niya sa ating pamilya, kung hindi ito makakabuti sa atin. Hindi lang ito inaalaw ni Lord kapag hindi na ito nakaalaw sa plano niya. God has better plan in our lives. Kung may magandang plano tayo ngayon sa ating sarili, lagi nating tandaan na mas may magandang plano ang ating Panginoon. Kaya naman na tayo ay, habang nandito tayo ay, huwag tayong sumuko dahil lagi siyang nandyan para sa atin. Alam ko na hindi man tayo para-pares ng naranasan sa buhay. Alam ko naman na naranasan ko at bilang isang nagtatrabaho sa Lorica is hindi talaga madali, di ba? Hindi talaga madali yung mga naranasan natin kasi may mga customer talaga na nasusungitan tayo. Pero patuloy natin itong gawin kasi alam natin na laban lang talaga. Kasi kung
may magandang plano ka, hindi naman na automatic na nakukuha natin agad. Dumadaan tayo sa mahirap, dumadaan tayo sa mga iba-ibang pagsubok, mga struggles, para makamta natin yun. At patuloy natin lumaban, hindi lang dahil sa ating mga minamahal sa buhay, hindi lamang dahil sa ating pamilya. Lumaban tayo kasi nandiyan si God. Sabi nga dun sa Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Kaya naman purihin natin ang ating Panginoon. Yun lamang, maraming salamat. Madali lang po ako. Hindi na ako maiyak. Sabi ko, maganda talaga yung experience doon. Masaya. Siyempre, marami kang magiging kaibigan. Siyempre, naisip mo talagang bumalik-balik doon. Kaya, yung mga youth dito ay, inaanyayahan ko na sumali kayo sa susunod para ma-experience nyo yung ganong experience. So, naramdaman ko din dito yung, siyempre, yung presence ni Lord. At mas nag-grow ako kasi, yun nga, marami akong natutunan doon. Hindi ko na isa-isahin kasi matagal talaga. Tapos, yung nag-stand out lang sa akin doon, yung mas natutunan ko is yung walk, yung faith walk. May ibinigay sa yung pananampalataya si Lord. Yung parang, yung kasama mo, di ba? Sabi daw nung GLs namin, awag namin bibitawan kung sino yung nasa harap namin. So, parang yung kinakakita namin siya yung pananampalataya binigay sa amin ni Lord na hindi kami bibitaw doon kahit anong mangyari. Kasi, talaga, along the way, marami talagang temptation na makakaharap or nadadaanan mo. So, ang lang doon, sabi ni Pastor Sammy na maintenance, so manatili lang tayo sa presensya niya. Yun lang. Hello po. Ako po si Barbie, kasali din sa youth camp. Ang naranasan ko po doon is maganda po talaga doon at marami kang matututunan, marami kang mararanasan, marami kang magiging kaibigan. Ang natutunan ko po doon is dahil po sa pagsali ko doon, mas lalo ko nakakala si Lord. Mas lalo po akong nagtiwala sa Kanya doon. Kasi dahil din sa mga